Hello! Magandang araw. Ako nga pala si Binibining Mariel Elandare at ngayong araw ay ituturo or i-demonstrate ko sa inyo kung ano nga ba yung mga hand signal na ginagamit ng mga referee. So, yung unang ipapakita ko na hand signal sa inyo ay tinatawag na authorization to serve. So, ano nga ba yung authorization to serve? So, ginagawa yon ng isang referee na official na simulan ng kanyang signal na pwede nang mag-serve yung server. So, ginagawa yon ng nakatayo ka ng tuwid at ihaharap mo yung palm ng kamay mo kung saan yung kupunan yung mag-serve. Parang ganito. At kung dito naman yung kupunan na mag-serve, ihaharap mo lang din dito. So, ganito. So, ang susunod naman natin na hand signal ay tinatawag na team to serve. So, ano nga ba yung team to serve? So, ginagawa yun ng isang referee upang ibigay ang signal na kung sino na ba yung team na mag-serve. So, ginagawa yan, ihaharap mo din yung palm ng kamay mo kung saan mga bang yung side na team yung mag-serve. So, gagawin mo lamang ito kagaya nito. So, ayan. So, kung dito naman na side, gawin mo lang din ito. So, dito din yung ituturo mo. Susunod naman ay tinatawag na change of court. So, ano nga ba yung change of court? So, ito yung magpapalit ng bawat team ng court. So, ginagamit na hand signal ng isang referee ay ganito. So, kailangan mo lang ito. So, ang susunod naman na hand signal ay tinatawag na timeout. So, ano nga ba yung timeout? So, ang timeout ay ginagawa ng isang referee ng senyas upang samantalang itigil ang laro dahil may isang kupunan na gusto magpahinga or magpaplano ng kanilang strategy or pinatawag ng kanilang coach. So ginagawa yung hand signal na timeout na ganito. Parang T lang na hand signal. At kung yung dito na team yung mag-timeout, kailangan mo lang itong iharap sa kanila. At kung dito naman sa kabilang na team, so kailangan din itong T, ganito. At naman ngayon na hand signal ay tinatawag na substitution. So, kailan nga ba ginagamit ang substitution? So, ito yung sinyas ng isang referee na magpapahintulot na magpapalit na manlalaro sa loob ng court. So, ginagawa ito na para lang umiikot yung mga kamay mo. So, ganito. Ngayon, ang hand signal na ipapakita ko ay tinatawag na ball in. So, ginagamit ng referee ang signal na ito upang ipahiwating na pumasok ang bola sa court or sa loob ng boundary lines. So, ganito yung ginagawang hand signal ng referee. At iharapin ko. So, ang susunod na hand signal ay yung ball out. So, ano nga ba yung ball out? Ginagamit yun ng isang referee na senyas na pinapahiwatig na hindi pumasok ang bola sa loob ng court or sa hindi pumasok sa boundary line. So, ginagawa ang hand signal kagaya nito. At ihaharap mo lang yung kamay mo dito or yung palm mo. Tapos, ihaharap mo dito sa ganito. At sa kabilang side naman, ball up. Ang susunod naman na signal ay tinatawag na double contact. So, ginagawa ng isang referee ang sinyalis na double contact kapag may isang manlalaro na nakahawak ng bola ng dalawang beses na sunod-sunod. Ginagawa ang hand signal ng ganito. Ngayon, ang susunod ay tinatawag na hand signal na
foul hits. So, ginagamit ang foul hits kapag ginagamit ang isang referee upang isinyales na may maling pagkakahit or pagkahawak ng bola. So, ginagawa ang hand signal kagaya nito. Ang pagsampu naman natin na hand signal ay tinatawag na net violation. So, ginagawa yun ng isang referee upang sinyales na may isang player na nakahawak ng net habang naglalaro, kagaya ng kapag isang player ay nag-block at nag-spike. So, ginagawa ang hand signal na net violation kagaya nito. Kailangan mo lang iharap yung kamay mo dito. So, ilagay mo dito at ito.